Have you ever felt the need to deny love because you couldn't accept who you fell in love with? There are moments when you feel something real for someone, but instead of embracing it, you start questioning it, not because it's not genuine, but because it doesn't fit what you expected, what you're used to, or what you think you deserve. I used to have girlfriends. I had two in high school, one in college, and one long term relationship with a girl. Back then, I thought I was straight. My favorite hobby is basketball, and most of my friends are boys. But then he came, and suddenly, everything about me felt confusing. I met him while I was working in the call center industry. Ako si James, 21 years old. Kakagraduate ko lang ng college nang magdesisyon akong mag-apply sa isang call center. Excited ako sa bagong yugto ng buhay ko. Bagong trabaho, bagong mga kaibigan, at panibagong simula. Sa unang araw ng training, doon ko nakilala si Lucas. Pareho kaming call center newbie. Tahimik siya pero palangiti. Madali siyang kausap at may kakaibang paraan ng pagpapatawa na nakakapagpagaan ng buong araw. Dahil magkasabay kami sa training, halos araw-araw kaming magkasama. Sa lunch break, sa uwian, at maging sa pagre-review bago ang assessments. Noong una, normal lang ang tingin ko sa kanya. Kaibigan lang. Lahat ng naging relasyon ko noon ay babae. Kaya kahit minsan, hindi sumagi sa isip ko na may posibilidad na magkagusto ako sa isang lalaki. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Kapag absent si Lucas, parang kulang ang araw ko. Kapag may ikinukwento siyang babaeng nagugustuhan niya, hindi ko maintindihan kung bakit may konting kirot akong nararamdaman. At kapag magkatabi kami, masaya na ako kahit wala kaming pinag-uusapan. Isang gabi, habang pauwi kami galing sa trabaho, napatanong ako sa sarili ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ilang linggo kong itinanggi iyon. Sinabi ko sa sarili kong baka nalilito lang ako. Baka dahil lagi lang kaming magkasama. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan ang sarili ko. Hindi pala tungkol sa kasarian ang nararamdaman ko. Tungkol ito sa tao. Nagustuhan ko si Lucas dahil sa kabutihan niya, sa respeto niya sa iba, at sa paraan niyang iparamdam na mahalaga ang mga taong nasa paligid niya. Doon ko unang naisip na bakla ako at mas gusto ko ng lalaki. Nung una natakot ako. Hindi ko matanggap. Hindi naging madali ang pagtanggap. Marami akong tanong sa sarili ko. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao at nag-alala kung magbabago ba ang tingin nila sa akin. Kaya tinago ko ang totoong pagkatao ko. Sa araw-araw na magkasama kami ni Lucas, lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa bawat tawa niya, sa bawat simpleng kwento niya, parang unti-unti akong nadadala. Hindi ko namamalayan, hinihintay ko na palalagi yung presensya niya. Yung boses niya, nagiging paborito kong ingay. Yung mga tingin niya, parang may sinasabi na hindi ko maintindihan, pero ramdam ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong natatakot. Kasi habang lumalalim yung nararamdaman ko, mas nagiging totoo yung posibilidad na masaktan ako. Pero kahit ganun, hindi ko mapigilan. Hanggang sa dumating yung final mock call namin. Yung araw na pareho naming pinaghirapan, pinagpuyatan, at inabangan. Pero sa araw na yon, hindi nakapasa si Lucas sa training. Parang biglang tumahimik ang lahat. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung masasaktan ba ako para sa kanya or para sa sarili ko. At pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita. Parang isang iglap lang, nawala siya sa araw-araw ko.
Wala ng mga simpleng kwentuhan, wala ng tawanan, wala ng see you tomorrow. Na-endorsed ako sa production pero hindi ko na siya kasama. Doon ko na-realize, ganito pala sa call center. People come and go. May mga taong makikilala mo, makakasabay mo sa hirap at pagod. Pero hindi pala sila hanggang dulo. Masakit. Kasi sa dami ng pagkakataon, hindi ko man lang nasabi yung nararamdaman ko. Lahat ng gusto kong sabihin, nanatili na lang sa isip ko.